Happy New Year! Happy New Year! It's already 2017 and napag-decide na namin pumunta dito sa aming secret beach at sagutin yung mga questions. Kasi kung maalala nyo, meron kaming pinost na pwede kayo magtanong sa amin a few weeks ago and sasagutin namin ngayon isa-isa. Question number 1. Hindi siya question pero sabi ni Banat ni Hypo, ano may guess dito? Try nyo Asik-Asik Falls, Alamada. Punta ba tayo doon? Yes, kasi balak namin, pag nakabook ng flight to Davao, ang pupusitahin is Asik sa North Cotabato at saka Matli. Sige. Next question. Tanong ni Macmod Kenneth Kasuyo Payag. Pwede mo malaman ano gamit yung cam? Mamaya namin sasagot lahat ng camera editing process related questions sa dulo kasi napakadami. Siguro lang pas. Susunod na tanong ni Maria Lourdes, taga Davao. May beads ba kayo sa mga unang trips nyo to Davao City? Baka pwede pa post din po. Meron ba? Meron, nung umakyat kami ng Mount Apo, saka na pumunta kami sa Samal Island. Pero ano lang siya, parang short travel bit lang siya. Next question. Tanong ni Eunice Lianos. Have you tried the nightlife dito sa Davao? Ikaw na-try mo na? No. Ako, na-try ko na in a way. Kasi tumugtog kami with Up Dharma Down dati dyan sa May Matina Square. Hi, Nice! Hi, Marge! Team UDD. Ang naalala ko, bawal na kami uminom after 1 a.m. Tapos naglakad-lakad na lang kami doon, anywhere. Yung tahimik siya, tahimik. Tanong ni Rogie and Joseph, ano pong camera gamit nyo? Mamaya. Tanong ni Paul Cabansag, what kind of cam do you use for your vids? Aspiring to become like you guys? Sana ma-answer niyo po ito. Mamaya again. Tanong ni Renan Salgado Serenado, ano pong gamit yung camera pang video? Mamaya ulit. Tanong ni Jake Kuamag. Hindi mo intindi, uya ba daw mong duha ingon? Medyo naiintindihan ko siya. Uyab is love or sweetheart. Duha, dalawa. So, mag-sweetheart ba kaming dalawa? Parang ganun. Kiss mo ako, bilis. Para makita na. Ano sagot mo dun? Yes. Ay. Sabi ni Joseph, Sanggalang Mayuga. Nice tandem, good work. Hirap nyo mag-work. Ha? Hirap yan work nyo. Actually, kaya namin ginagawa to kasi hindi siya mahirap eh. Meron lang, pupunta ka lang sa isang lugar, shoot mo lang yung nangyayari kasi wala namang script to eh. Kung may nakita kaming interesting, pupuntahan namin. Tapos, yun lang. Basta, punta lang kayo sa lugar na gusto nyo puntahan. Shoot kayo, salita kayo. Pag may nakakatawa, sama nyo sa episode. Basta, yun lang ang advice ko. Wag kayong gagawa ng kahit ano sa travel na nakakatigil sa pag-enjoy. Kung gusto nyo matulog kayo. Nung araw. Tanong ni Ami Villanueva na sinagot na namin. Tanong ko lang, seriously, mag-lovers ba kayo o mag-ama? Daddy. Just asking, curious lang po. Daddy. May nagtanong din sa amin niya kung mother and son tandem daw pa kami. Yun, hindi. Hindi. Hindi kami Ano mag-ama. ako, inay? No. Magkaklase kami nung college na na-inlove si Magnet sa akin so kinausap niya ako. Nakakainis ka. Tanong ni Rosan Bertolata, backpackers budget sa Bora and tips. Yung sa Boracay namin kasi libre yung accommodation namin doon and mostly ng food kaya hindi namin masasagot ng tama. Tinanong ni Mark Kenneth Garay ulit. Ano? Ang uyab mong duwa. Yun yata talaga yun, ang uyab. Parang lovers ba tayong dalawa? Alam mo na kaya sa episode pag mali yung translation. Sabi ni Romel Torino, hi Dane and Magnet, have you guys ever visited Kawasan Falls in Badian, Cebu? Nakapunta na kami sa Kawasan. And surprisingly, ang pinakamaganda sa akin is Inambakan Falls. Maganda yung Kawasan pero para sa akin, mas gusto kong balikan yung Inambakan Falls. Sabi ni Carlo Magpantay, good afternoon. Ask ko lang saan maganda pumasyal sa month ng Feb dito sa Philippines and suggestion galing sa inyo. Ang Feb naman kasi is generally maganda naman dapat yung panahon. Parang may paunti-unting bagyo siguro. Pero any beaches siguro okay din. Kung magsasuggest ako, punta na lang kayong Coron and El Nido. Sabi ni Erdan Moreno Ruby, TJ, Osmo po ba ang gamit nyo? Mamaya namin sasagutin agad yan. Sabi ni Yanyan, Kapitanya, kailan balik nyo dito sa Davao? Wala pa kami nakabook na flights pero hopefully this year. Sabi ni Bobby Cadnamo, hi po, magtatanong lang about sa applications na ginagamit nyo sa pag-edit ng mga videos. Mamaya ulit namin sasagutin yan. Ryan Espiritu, magkano po ang budget nyo sa lahat ng tours nyo sa Mindanao? Idol. Since dalawa lang kami kasi pag mas marami kayo, mas less yung budget. Pag mas mahal, pag konti lang. So pag dalawa lang kami, yung budget namin nun is asa 8,000 to 7 to 8 per person. Mahal pala nun. Sabi ni Paul Gabansag, what stabilizer do you use? Mamaya ulit. Sabi ni Mai Pagobo, anong gamit yung camera? Mamaya ulit. Rafi Jule, ano po title ng music niyo? Please reply. Ito ay mga music na ginagamit ko mostly kay Luis Ascona.
Switch nyo siya ito, ipipaste ko yung SoundCloud niya ito. And kabanda ko yon, siya yung vocalist ng banda naming mod. Ito yon, follow nyo kami. Tapos ginagawan din ako ni Paul Marcos aka TTYL. And yun pa lang yung music natin, di ba? Sabi ni Andy Aniel, napuntahan nyo na po ba ang Ilocos Norte? Yes, napuntahan namin yung... Pero lagi kaming nagro-road trip doon. Wala na. Ayun na. Ito, susunod na namin sasagutin is about sa camera and sa process ng pag-edit namin and pag-shoot dahil sobrang daming tanong about doon. Sasagutin namin siya with one whole segment. Ligo muna kami. Linaw ng tubig! Secret beach! Secret beach! Dapat daw may premyo yung mga kahula. Hindi naman ito mahirap hulaan. Oo nga. Ay, alam ko na. Pagka nahulaan nyo kung saan yung beach na to, pera sa mga kaibigan namin at kakilala namin, i-PPM namin sa inyo itinerary namin at kung paano namin naabot yung ganyang kamurang budget. Holiday ngayon dito pero konti pa rin yung tao. Well, compared kahapon, January 1, mas madami. Pero hindi pa rin siya ganun kadami. Madaming seaweeds ngayon dahil galing nga sa bagyong Nina pero maganda pa rin yung kulay. Secret pa rin siya, secret. Pero dumadami na yung tao ngayon. Game. Para sagutin yung tanong about sa camera, about sa stabilizer, about sa editing, about sa recording, sasagutin namin lahat ng proseso dito para hindi kami mag-mislead. Ang kauna-unahan naming camera na ginagamit ever since is SLR. At yung specific SLR na ginamit namin for Terminal 3 ay Canon 60D. ayun. Ano lens natin? Canon 10 to 22mm. Dahil ikaw ang gumagamit lagi niyan, ano ang pros and cons niyan? Wala. Gusto ko siya. ay, sige. Ang con lang niya siguro is mabigat siya. For a travel show, kunyari, kami lang lahat eh. Kami nag-shoot, kami nag-edit, kami lahat. So parang nakakapagod siya kung yun ang gagamitin mo lagi. Ito yung camera body, Canon 60D. Yung lens is Canon 10 to 22mm na ultra wide lens. Tapos yung tripod namin is yung flexible na tripod para masabit siya sa mga puno at kung saan saan. Ayan. Moving on sa susunod na camera na ginagamit namin, isasuggest ko siya sa inyo kung mag-start kayo ng ganito is kung ano mang camera na meron yung cellphone nyo. Kasi halos mostly ng establishing shots namin nasa loob ng kotse, kunyari nasa dagat, tsaka yung mga kunyari nasa habal-habal. Ang ginagamit namin is iPhone 6s lang. Tapos yung iPhone din yung pinang-re-record namin. Kung makikita nyo, diyan kami nagre-record ng mga sinasabi namin. Ano ang pros and cons ng iPhone 6s para sa'yo? Pro niya kasi maganda ang stabilization ng iPhone 6s na kahit sobrang shaky ng kamay mo, pag nag-shot ka, stabilize siya as in para siyang nag-glide. Sample shot, ito para sa inyo. Maganda yung quality niya. Ang con lang niya pag yung ginagamit mo yung front cam, pag meron kayo napapansin na shaky sa footages namin, malamang yung itong front cam yung ginagamit namin yan. Kasi yung front cam walang stabilization yan and 720p lang yan. Yan, maganda yung quality niya, pero tinan mo, gamit namin ngayon front cam, tinatry na ni Magnet i-stabilize yan, pero medyo nanginginig pa rin ng onte. Ito na yung pinaka-tinatanong na lahat, kung ano yung stabilizer na ginagamit namin, ano yung camera na ginagamit namin para dun. Ang ginagamit namin dyan is... Tanananan! Ang tawag dito is Osmo. Ito yung Osmo na camera. Ang dami niyang pros and cons na kailangan namin ihuli siya. Kaya ayaw namin sagutin yun kasi ayaw ko kayong i-mislead na bilhin to kasi ang ganda-ganda talaga ng quality niya. Pero napakadami kasi niyang con. Unang con niya is sobrang hina ng battery life niya. Siguro sa isang araw nakakaubos kami ng 3 battery. Sa isang shoot sa isang araw. So every night, bago ako matulog, sina-charge ko yan. Tapos isang charge, para ma-charge mo siya, halos 40 minutes to 1 hour isang battery. So nag-aalat ako ng 2 to 3 hours per night para lang mag-charge. Pangalawang con niya, dahil 4K siya, tsaka 1080p, sobrang lakas niya sa file. Ayoko naman bumili ng madaming SD card kasi mahal ang SD card and mabilis makorap. So kailangan namin mag-backup every night. 16 to 32 gigabytes per night. Kaya ang ginagawa namin, sa kahit anong alis namin, nagdadala kami ng laptop. Mabilis lang naman mag-backup. Ang issue nga lang, sobrang bigat ng laptop na kailangan mo siyang dalhin kahit saan ka pumunta. Imagine mo nagbabakbakan kami, naghahabal-habal kami, nag-jeep kami, naglalansya kami, tapos dala-dala namin itong ganito kalang laptop. Minsan dinadala namin yung laptop ni Magnet, pero malaki din yun tapos mabigat din yung charger. Isa pang con nito is napakapangit ng audio niya. Paparinig namin sa inyo kung gaano kapangit yung audio na stock. Yan.
Testing. Narinig nyo ba kami? Ganito kapangit ang audio niya na kailangan yung gawa ng paraan pagka mag-travel show kayo or magva-vlog kayo. Kasi lalo na pag nasa lunch tsaka pag nasa kay kotse ka, sumasabog yung audio niya. Tignan mo, importante yung sinabi ni Magnet pero naintindihan nyo ba? Hindi. Kasi ang pangit ng audio niya. Para mag-compensate doon, ginagamit namin tong external mic na free. Buti na lang may libre external mic. Pero, ang con nito, hanggang certain level lang siya nag-record ng tama. Ubo ako sa mic para makita nyo na sumasabog siya. Testing! Kadiri naman! Ba't naman kasi kailangan? Testing! Testing! Kadiri naman! Ba't naman kasi kailangan? Testing! Para makita nila na pag malakas sa sabog, unlike, eto, hindi sumasabog! iPhone hindi sumasabog kasi maganda pag-record. Isa pang con niya is dahil sobrang gimbal siya na ganyan, kailangan mo siyang alagaan. Bine-baby namin to lagi. Tulog ka na. Ganyan. Tapos, yung vent niya nasa taas. Ayan, yan yung vent niya. So, pag umambon ng konti, dapat hindi siya mababasa. Marami siyang con. Sobrang dami niyang con. Mabilis rin siyang uminit. Mabilis siyang uminit. Shoot ka lang ng 5 minutes. Kahit di ka mag-shoot, kahit naka-on lang siya ng 5 minutes, sobrang init na niya. Na parang masisira. Pero, lahat ng con na yun, para sa amin, okay lang. Dahil sobrang ganda ng stabilization and quality niya. Kung kaya nyo rin gawin yun, so bilhin nyo siya, okay lang. Sa editing pala, editing ang ginagamit namin is Final Cut 7. Tapos, editing time ko is, pinakamaiksi siguro is 5 hours. Pinakamahaba is 12 hours. Sana informative tong ginawa namin to kasi mahaba-haba din siya. Nag-record pa ba? Babalik na kami sa pagligo at pag-asikaso dito. Ito na ang maraming tao niya. Although kahapon marami rin tao, pero ito ang Sunday niya ngayon. Pag high tide, ang ganda din kasi umaabot yung tubig dito, tas sobrang lalim, tas sobrang blue, kaya panalo dito. At saka, ang sobrang lakas ng agos. Tapos hindi misleading yung title namin dahil nakatipid kami dahil gumamit kami ng kotse. Tapos 4 kami naghahati-hati sa lahat ng gastos. Tapos kung gusto niyo pa makatipid, pwede kayong mag-tent. Siguro ang gastos namin sa food lahat-lahat, kung susumahin mo lahat ng dila namin, sa 200 to 400 pesos. So tigo 100 lang na dagdag sa amin for an overnight stay. Yan ang mga tips para makatipid. Tim and Eric. Sa tayo nagkita dito sa UP Town Center. Nanonood rin sila ng videos namin. Ang videos nila.